Okay, hello mga ka-trigger. It's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ko basahin ang katanungan ni Antonio Paco ay gusto ko lang muna sabihin na kay Jose Ancheta na naghahanap sa akin kung nasaan ako. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait. Kaya dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor gunsmith. Kaya wag ninyo akong hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng inyong mga baril. Ayan, at gusto ko rin lang magpasalamat sa lahat, lalo tigit sa mga OFW, sa mga panig kayo ng mundo. Mag-ingat po tayo, ingatan natin ating kalusugan. At sa lahat ng 33,500 plus nating mga subscriber, maraming salamat sa inyo, lalo tigit do sa hindi nag-skip ng ads, sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na may tinutulungan na 6 na estudyanteng anak ng mga single parent. Kaya nga po meron tayo ditong GCash number para sa mga gustong mag-donate sa ating mga beneficiary, sapagkat hindi po tayo gumagawa ng videos para sila ay pagkakitaan, kundi ang ginamit natin ay ating maliit na kaalaman para kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa kanila. Ayan, at shout out do sa mga tumulong, do sa mga nagpadala, kay Alfredo Isidro, sa nagpakilang Ordo Sipay ng Las Piñas, at kay Architect Arnel Ignacio na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, at gayon din kay Boy Omay, at kay Jobel Platon na nagpadala sa ating GCash. Ayan, maraming salamat sa inyo, at doon sa mga gusto pang tumulong, thank you very much. At gayon din doon sa ating baser, kay RJ Lodor, na pinapakialaman yung ating pagiging charity vlogger. At yung ating mga pag-i-intro ay pinapakailaman din niya. Okay, shout out sa iyo. Kung ayaw mong tumulong ay wag. At kung ayaw mo rin sa ating YouTube channel ay wag din. At welcome din naman ang mga lahat ng gustong manood lamang dito sa ating YouTube channel. Ayan, at babasahin ko na ang problema ni Antonio Pakpako. Okay. Sabi niya, Sir, avid viewer mo ako sa lahat ng vlog mo. Ngayon nagkaroon din ako ng problema sa bagong unit ko, PT-140 na Taurus. Pagkakuha ko po, idol, nag-test fire ako ng 3 ammo. Okay naman po siya. Ngunit after 10 months na nakatago lang, at noong iputok ulit ayaw nang pumutok, na para bang humina yung striker niya. Ano po bang magandang kung gawin? At ano po bang dahilan? Bakit po nagkaganon? Okay, ang katanungan dito ay, bago yung baril niya, 3 bala lang ang ipinutok niya. After 10 months, ay ayaw na pumutok. O, ang tanong dito, pag bago ba ang baril ninyo, dapat bang linisan? Brand new naman. Okay, sa akin pong experience, lahat ng mga dumarating na mga bagong o new arrival na mga baril dito, talagang nililinis ko. Kahit pa hindi pa naipuputok yan, nililinis ko talaga yan. Kasi yung mga kumpanya kasi minsan, naglalagay sila ng mga grasa, protection yan, para yung mga baril ay hindi kalawangin. Okay, ay ngayon, kung striker yan na kamukha nito, striker lang yan, ang nangyayari kasi minsan, ito na nalalagyan ito ng grasa, itong kanyang pin o striker, may grasa minsan yan hindi ko naman nila lahat. Kahit yung mga firing pin ng mga ibang baril, may grasa yan, kasi pinoproteksyonan nila ito na wag kalawangin. Kasi hindi nga naman nila alam kung ilang taon yan bago mabinta. Kung kinalawang na yan, di ibabalik sa kanila, may kalawang na. So talagang nililinis ko po muna. Although yung iba naman ay wala. Hindi ko naman nila lahat
Baka madali na naman tayo ng mga buzzer. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga firearms talaga na ito ay may grasa ito. At yung iba, yung kulay matingkad na brown pa ang grasa nila. At sa katagalan na yan, dahil iba-iba naman ang temperature na kamukha dito sa Kuwait, na may sobrang mainit dito. Hindi na, ay kung yan ay nailagay sa pagta-travel pa lang hindi natin alam sa pag-travel pa lang yan. So, minsan, tumigas na yung grasa dito. So, ay striker lang yan. Siyempre, makukontrol na yung, makukontrol na yung pag-strike niya. So, ganun ang nangyayari. So, kahit pa yan ay kahit pa anong baril yan, kahit pa yan ay yung mga dehammer, dapat talagang linisin. Kung ako ang inyong tatanungin na, para hindi mangyari itong kay kay Red Castro, kay Antonio Pacpaco. Yan ang nangyari. So, nung tinisting niya, okay, pumutok, 3 bala. Siyempre, kampante naman, bago naman yan itinago niya ng after 10 months. Hindi na pumutok ngayon. Ay, paano ngayon? Kung yung gagamitin mo na ngayon, between life and death na, self-defense na ngayon, pagtatanggol mo na ngayon, either yung pamilya mo o yung iyong sarili. Hindi pumutok bago yung baril mo, di. Anong nangyari sa iyo? It's either na ikaw ang madali or pamilya mo. Kasi kampante ka na bago yung baril mo Kampante ka. Brand new nga Tinispire mo naman ng 3 bala. Okay naman pumutok. Tinago mo na. Nung gagamitin mo na. Buti nung ginamit niya hindi man doon sa pagkakataon na talagang kailangan niya gamitin. Bakit tayo bibili ng baril? Di ba para pang natin, home defense yan? Self-defense? Ang 90% na bumibili ng baril pang home defense, pang self-defense. Okay? Kahit pa yung mga shooter, kahit pa 100% na bumibili ng baril para pang depensa. Kaya nga tayo bumili ng baril So, dapat talaga ay linisin ang mga baril. Kahit pa ay brand new. Kahit pa brand new yan. Kasi nga dito sa aming kumpanya ilan dito ang dumarating na baril, 1,000 ang baril namin dito. Sa dami. Lahat na ng klase ng baril. Basta yung 1,000 na yung dumaang baril sa kamay ko. Dito sa kumpanya namin. Lahat yan. Kahit nung nagtatrabaho pa ako sa Saudi, pag yan ay dumating inspeksyon, tatanggalin ko yung mga grasa niyan. Lilinisin ko yan. Lilinisin. At may videos naman tayo kung paano paglinis. Hindi ko na yung paglilinis dahil may mga videos naman tayo ng paglilinis. Panoorin na lang ninyo kung paano natin nililinis ang mga baril, mga firearms. Lalo na yung mga rifle, kahit pa mga rifle yan. Meron talagang mga grasa yan. May mga grasa talaga. At ibang klase pa yung grasa nilang ginagamit. Yung mga iba talagang matigas. So tinutunaw ko yan ng gaas. Okay, WD-40. Binabrush ko yan ng nylon brush para maalis. Kasi nga ito minsan, mga striker na ito, may grasa yan. At pag yan ay, alam naman ninyo ang grasa, o kahit yung mga malalapot na langis, pag yan ay tumigas, nagiging parang gum. Parang nagiging gum yan. So ayan. At isang advice bilang isang firearms instructor gunsmith. Yan ay advice ko sa mga bibili ng baril. Nalinisin muna ninyo. Alsin ninyo yung grasa niyan. At pagkatapos ninyong dry test, linisin uli ninyo. Mas mabuti na yung always ready para hindi tayo mapahamak. Minsan, kampante tayo na tayo ay may pang self-defense. Kampante tayo. Yung palang ating baril pa rin ang makakapagpahamak sa atin. Kaya yan, bilang isang
YouTuber ng firearms, ay yan ang payo ko sa inyo. Nalilinisin ninyo kahit pen ay bago, to be sure. Huwag kayong na bago yan, ililigtas kayo niyan, hindi natin alam ang mga pangyayari. So yan, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Binigyan ko ito ng pansin dahil ito ay simple lang na tanong, pero napaka-importante na po pwedeng magligtas ng ating buhay at ng ating mahal sa buhay. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Mag-iwan sa inyo ng God bless us all. Hanggang sa muling videos, magtanong kayo at sasagutin ko. Thank you very much.